Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong mag-amang Duterte, no? May article po tayo dito na tungkol sa tatay. And the rest, doon sa inyong bilasang pusit na Vice Presidente. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings at doon po sa mga nakakasama natin na regular sa ating video premiere at live stream. Shout out po lahat sa inyo. Okay, so unahin natin itong article po sa Philstar Global. Sabi dito, Duterte, others should face probe for shielding Quiboloy. Ayan, yari na. No, dapat, no? Bakit po, no? Maalala nyo yung time na tinatanong si Duterte, no, si yung matandang Duterte, no, yung inyong former president na tinatanong siya, alam nyo po ba kung nasaan si Apollo Kibolok? Sabi niya, alam ko kung nasaan si Quiboloy. Pero hindi ko sabihin, secret, o di ba? So biruin mo 'yan. Alam mo pala kung nasaan si Quiboloy, alam mo kung nasaan yung wanted person, pinaghahanap ng batas at dati kang presidente. Pero wala kang pakialam. O, pero kasi nga may immunity siya, hindi ako pwedeng kasuhan, may immunity ako. Hawak ko pa rin sa leeg yung mga tao diyan, o di ba? Yun ngang sa Quadcom, hindi siya mapatawag kasi they are giving him in deference of him being a former president. We're giving him the courtesy and respect that he deserves. Okay lang, maski na si Digong ang nag-utos ng ganito, yan. Okay lang yan, no? Yan po, yung mga taong iniluklok nyo. Partisan. They are not working for the people. Niloloko lang kayo. Niloloko lang kayo, maski na si Tamil Pilma ang maupo dyan, si Pusit, maglolokohan lang yung mga yan. Kasi sila magkakasama dyan. No, nagtatakpanan na lang sila. Ang kaya lang nilang ibuli yung mga mabababa. Yung kaya nilang sigawan, you're a liar, a liar. Yung kaya nilang sabihan ng susuntukin kita, wag kang ganyan. Ganon. Yung kasi nga, mga mambabata sila, feeling nila, mga high and almighty po sila. Wala silang decency, no? Mayayabang ang kakapal ng mukha, pero pagdating sa campaign, ganito, mambobola, manghihingi ng boto, iboto nyo ako, gagawin ko to. Pagdating, hindi naman totoo dahil kailangan pang pagdebatihan yung isinasalang mong batas. Kung wala kang counterpart doon sa colleagues mo, wala. Kaya yan, lokohan lang yan. Saka in-connection lang yan. Siyempre, naging mambabatas ka. Siyempre, konektado ka. Diba? As more witnesses have come forward to pin down Kingdom of Jesus Christ, Apollo Quiboloy, and his cohorts, a lawmaker said former President Duterte and other officials should be investigated and prosecuted for aiding the sect leader in hiding from authorities. Sabi ni Brosas, si Brosas, his potential involvement in shielding him from justice must be scrutinized. She cited Quiboloy's earlier pronouncement that he have appointed his friend and former president as administrator of COGIC. Tama nga naman, no? Bakit inappoint ni Quiboloy si Duterte na siyang administrator? Member ba siya? Tapos sabi ng lawyer ng COGIC, wala daw sa pangalan ni Quiboloy yung mga properties. Na kanino? Nasa mga incorporators? We don't know. No? Quote, we cannot allow this culture of impunity and peer-to-peer persist. Sabihin mo yan sa colleagues mo, yung bumuo ng Quadcom, no? Kasi feeling nila may impunity pa, no? Yung pattern of impunity, yung hindi nakakasuhan, hindi napapanagot. No one should be above the law, and the cries for justice from these young girls must be heard and acted upon without delay. Ayan. The details about Quiboloy's alleged crimes are the work of someone who is pure evil.
It is a grave injustice that Kibuloy has operated with impunity in Mindanao for decades. Correct. Lalong-lalo na sa Davao City. Kaya nga sabi ni Representative Valeriano ng 2nd District ng Manila, i-uproot ninyo. May malalim na mafia dyan sa Davao City o di kaya sa kabuuan ng Davao. Kasi sila nagtutulungan, no? Imbis na pagsilbihan nila ng tama ang constituent, they made Kibuloy a very powerful, bulaang propeta ng Diyos. Kasi nakikinabang po sila. If Kibuloy can do that on the minors, ano pa ang pwede niyang ibigay sa kanyang mga yung mga nagbibigay ng power sa kanya, 'di ba? Ano ang kapalit? 'Di ba? The lawmaker said that Kibuloy must face the fullest extent of the law for the crimes he has committed against women and children. She said the KOJC leaders should rot in jail. Oh, tama naman. And that all those who aided and abetted his actions, including powerful figures and public officials, must be accountable. Correct. Tama naman po dito, may punto si Brosas. Dito aayunan ko siya. Kasi itong mga Duterte, alam nila kung nasaan talaga si Kibuloy niya. Imposible, si Digong di niya alam yan. Sinabi niya, secret. Oh, di sana, para hindi na nagkaroon pa ng sakitan, no? Para lang kung talagang concern ka sa mamayang Pilipino, hindi lang kay Kibuloy. Sinabi mo na, Kibuloy, lumabas ka na. Tama na yan. Don't worry, kung kaya nang ipagtanggol yung sarili mo sa korte, gagawin natin. We will hire the best lawyers in the land. Ganon hindi anong sabi mo? Nang gago ka pa. Di ba? Halatang mga gago ang mga Duterte. O ngayon, yung isa ring senator, nagbigay ng kanyang saloobin tungkol sa request ni Kibuloy na house arrest. O, sabi dito ni Risa Hontiveros, Risa Islams Kibuloy, motion for house arrest. Abay, nag-motion pa. Nakakahiya naman, di ba? Grabe, mga kababayan. Biruin nyo yan. Nag-motion pa siya. Ewan ko, no? Sa mga ito. Kala ko yung kanyang house arrest pa ba? Oh, kasama na yung hospital arrest. Hontiveros on Saturday, Islam the motion of Kingdom of Jesus Life. Mukhang nagkamali ito. Hindi po house arrest, kundi hospital arrest. Ayun yung huling request to be placed under hospital arrest in Davao City. Hinuli ka nga sa Davao City tapos babalik ka doon. Di protektado ka, di magtatago ka na naman. Yun na naman. Eto yan. O halimbawa, pinayagan siya ng korte. O sige, i-hospital arrest nyo sa hospital. Tapos ang pababantay mo, mga Davao Police. Kung nabayaran niyang mga yan, pwedeng maglabas-pasok dyan sa hospital si Kibuloy kasi hawak nila yan Di ba? Yung mga taga Davao City, alam nila yung gawain ng mga Duterte na Kibuloy na takbuhan yung lugar nila ng mga kriminal, okay lang sa kanila Kasi nakikinabang sila sa mga yan. Okay lang, pagtakpan na lang natin ng pagkakamali. Wala. Ganto na lang dito sa bayan namin, maunlad naman kami. Wala naman kayong pakialam, Davao City to. Bakit? Sa inyo ba namin kinukuha ang mga pangbuhay namin? Oh, di ba? Ganun lang yan. Kaya okay lang dito, mga criminals, no? Hanggat hindi nagrereklamo ang aming mga leader, okay lang na tambayan kami ng criminals. So, di okay. Di wow. O, sabi ni Hontiveros, seryosong mga krimen ng human trafficking, rape, at child abuse ang kinahaharap ni Apollo Kibuloy. Dapat pantay-patay ang trato sa mga akusado, anuman ang kanilang katayuan o koneksyon. Dapat walang special treatment. Sabihin mo yan kila Barbers. Hindi ko po tinatanggap yung sinasabi ni Barbers na walang special treatment pagdating kay Digong. Hindi po. Sabi mo kung hindi siya pupunta, di okay lang. Hindi namin siya i-contempt kasi indifference na dati siyang naging pangulo. Bakit hindi mo sabihin niyan kay Gloria? Di ba kinasuhan siya? Tinatawag siya. Bakit kayo pagdating kay Duterte tiklop kayo, no? Kasi baka naman may alam si Duterte sa inyo at ilalabas niya doon sa inyong hearing. Napaka-entitled at wala sa lugar ang paghiling niya ng hospital arrest sa Davao. Siyempre, meron siyang room doon, Hontiveros. Hontiveros also insisted that Kibuloy should not be able to choose where he should be detained. Wala na siya sa loob ng kingdom, kaya huwag na siyang mag-astang Diyos. Correct, huwag kang mag-astang Diyos. Ito pa, ang sabi naman nung kanyang abogado, si Torion, ito na naman tong si Torion, misinterpreted daw
no? Believes that Hontiveros may been misinterpreted some reports have been coming out. Alternative motion po namin ang motion for hospital arrest pero hindi sa Davao City. At ginawa namin yung dahil sa delicate wow! Sinabi na ng news outlet, Torion, wag ka nang magsinungaling. Ikaw, ang lakas mong magsinungaling, Torion eh. Hindi na ako maniwala sa'yo. May delicate medical condition? Eh bakit pala nagtago si Kibuloy kung may condition pala siya sa health? 'Di ba? Depensa mo lang 'yan, Torion. Eh sinungaling ka. Paano pa ako maniwala sa iyo? Bawat buka ng bibig mo kasi sinungalingan, Torion eh. No? Oh, now punta tayo dito sa anak. 'Di ba sabi ko sa inyo sa isa kong video, may protektado po si Sara sa Senado. Madami po siyang kakampi doon. Biro nyo, di ba, si Hontiveros lang naman ang ginagago niya? The rest wala na. Kasi si Hontiveros lang ang may bayag na kumalaban sa kanya. Si Hontiveros lang ang may lakas ng loob para kalabanin itong si Bratanela. Mamaya malalaman nyo, may nagpatunay po na totoong Bratanela itong, no? Na itong si Sara Duterte is akala nyo ganyan ang pagmumukha niya, maamong mukha niya. Pero sabi ko nga sa inyo, behind that maamong mukha is really yung wolf, 'di ba? A sheep a wolf in a sheep's clothing. Ayan yun, siya yan. Mamaya mapapatunayan nyo. Mababasa natin dito. O dito tingnan nyo, 'di ba? Meron sa Senado si Joel Villanueva, si Bato. May mga press con pa si Bato, ha? Nakita nyo, pinagagang up siya, pinahihirapan siya. Paano siya pinahihirapan? Eh, lami-lami nga siya sa pondo. Oh, si Joel Villanueva, hindi siya daw pa makapaniwala na ginawa yun ng lower house. So, ayan, di ba? Mga kakampi, ang sa kanila, time-honored tradition. It doesn't matter kung meron siyang mga malfeasance, o baka nahirapan kayo. May nagawa siyang mga kamalian doon sa department na hinawakan niya at dito sa current department na hinahawakan niya, okay lang yan. Kasi ginagawa yan ng Kongreso o nasa libro ba yan? Nasa batas ba yan? Nasa Constitution ba yan? That anong article sa Constitution that because President and Vice President should be given a parliamentary courtesy in budget deliberation. Wala nang tanong-tanong. Di ba? Eh, unfair naman doon sa ibang department ulit. Kumbaga, okay lang. Nakita natin yung report ng COA na ang dami niyang mga misdeeds, mga maling paggamit ng pondo. So, okay lang yun. Magpikit mata na lang tayo kasi time-honored tradition. Lecheng time-honored tradition yan dahil dyan nagka-nakaw-nakaw, nagka-windang-windang ang ating mga pondo. Eh, pare-pareho kasi kayo. Pare-pareho kayo ng likaw ng bituka. Wala, you cannot even yung maglakas ng loob to break away the norm because you have to adapt to the changes. Hindi po maunlad ang Pilipinas. Baon tayo sa utang. Pero okay lang yan. Kumbaga baon ka na nga sa utang, pero kada taon, nagla-luxury outing ka pa. Bumibili ka pa ng mga mamahaling mga gamit. Hindi lalo kang mabaon sa utang. Ganun po yun eh. I don't care. Kasi ito, panahon na. Itong taon na to, bibili ako ng ganitong mahal. Bumili ako ng bagong kotse. Okay lang yan. Wala na yun. Diba? Ganun lang. Ganun ang ginagawa natin eh. Baon na nga sa utang. Mangungutang na naman. Para lang sa time-honored tradition, parliamentary courtesy. Ibigay lang ang hilig. Ibigay nyo lang ng ibigay ang hilig. Diba? O ayan. Tingnan ninyo. Ito na pahapyawan natin sa LS kanina. Jinggoy. OBP budget should be restored for it to function properly. So meaning, pag hindi pala naibigay yung budget niya, hindi siya mag-function properly. Nung may full budget nga siya, nag-function ba siya properly? Di ba? Tama, mali. Paano naman magpa-function ang OBP kung tatapyasan mo ng pondo? Remember, she is the second highest official of the country and she deserves some respect in
dignity. Palagay ko naman, majority of the senator will agree na kailangang i-restore. O, yun. Di ba? So, parang ang layo, no? Paano daw magpapunction ang OBP kung tatapyasan mo ng pondo? Kasi remember, he is the second highest leader in the land. Yung full budget niya Noong 2023, full budget siya. Nag-function ba siya properly? O baka itong 2024, full budget siya. Nagpa-function ba siya properly? So okay lang, nabayaran nyo yung satellite offices niya and extension offices ng 80 million. Tapos sisigaw kayo ng kahirapan at kagutuman. Tama ba yun? Okay lang na gumastos kayo ng 250 million sa 400 bodyguards just to protect her. Daig niya pa ang Pangulo. Okay lang na yung mga reports ng COA sa OBP niya, yung magnegosyo taday, 150 million noong 2023, ang nagamit niya lang ay 600,000. O, kung yung project na yon is the same, nandun pa rin sa budget niya ng 2024, how much money is in there? Na hindi pa rin niya nagagamit kasi hindi niya pa fully utilize yung 2023. Tama, mali. So, is that really functioning properly? No, it's not. So, hindi yun. Hindi yun ang dahilan. Malayo ang sagot mo, Jinggoy, yung sinasabi mong to function it properly. Bakit? Anong bang mandato niya? Yung social amelioration program niya, yung mga ayu-ayuda na, it was just copied. It is just a duplicate of the programs under DSWD, DOH, DOTR, or MMDA. Yun lang It's just a duplicate program. O therefore, kung duplicate program, bakit hindi mo na lang bawasan less utang? Pero may 1.2 billion pesos uutangin. Meron naman na sa DSWD, DOH, DOTR, or MMDA, yung libreng sakay. O di nakasave ka ng 1.2 billion. Di ba gastos Hindi ko po binabay yung function properly and she is the second highest official of the country. No. It is just for the sake of your pagiging magkaibigan. You are, kumbaga sa akin pasensya ka na, Jinggoy. I don't trust this guy also kasi wala rin to. Yung nagsabing mag-iimbestiga siya sa West Philippine Sea dyan sa Zambales, hanggang ngayon walang nangyayaring hearing. Ito pa ang sabi niya Estrada said that it is only right to scrutinize the proposed budget but added that it should be justified. I don't see anything wrong about it as long as it's justified. But if they can justify, kailangan maghimasok na kami. Sa palagay mo, Jinggoy, yung ginawa nilang huling hearing, hindi sila nag-scrutinize, hindi sila nag-justified. Di ba? Wala kasi doon ng OBP. Paano niya i-justify yung budget niya? Walang nagtatanggol doon sa tanong ng mga mambabatas na katulad mo. O ikaw, halimbawa ikaw ganon, hindi ka suputin nung department, nobody from the department show up, what you gonna feel? Diba maginit ang ulo mo? Binastos ka, tapos sasabihin mo, gusto mo accord some respect and dignity? Binastos niya nga? O ikaw, Jinggoy, naniniwala ka ba sa respect begets respect? Tapos ang gusto mo, ang lower house ang mag-bow down sa kanya sa walang respeto na vice presidente mo? Ano siya? High and mighty. Parang ikaw lang. High and mighty. Pare-pareho po kayong mga spoiled brat. Mag-away-away. Kung ako talaga dyan, kaila Elsaldi ko, kung hindi kayang i-depensa ni Tamilmil, I'll stick to what I said. 733 million lang. Mag-away-away na tayo. I-hold up natin ang budget. I will not bulge. Hindi ako dyan. Hindi ako magpirma. Oo. Sa totoo lang, I want to teach her a lesson that you cannot respect. You want us to respect you, you have to respect us. Yun lang yun. Di ba? Hindi pwedeng lahat na lang ng gusto mo susundin. Di ba? Hindi ka nga marunong gumalang.
Hindi ka marunong rumispeto, tapos ikaw irerespeto ka namin because what? BP ka? No. And for you to function properly? No. Teach her a lesson. Yun yung batang nagtatantrums eh. O gumawa ng muli, ginagawa nyo, you are grounded until that kid learn his or her lesson. Ba't di nyo magawa yan? Panindigan nyo. Eto, sabi ni Kimbo pa, Sara Duterte, OBP still got final chance to defend 2025 budget at House. Oh. May chance pa daw siya. Sabi niya. Okay. According to Kimbo, sabi niya, especially Duterte can still go to their plenary debates. So sa plenary debates, nandun si Adjong. And speak through its budget sponsor, Adjong. O tulad nung ginawa nila nung last year. 2023 budget, o 2024 budget. Yon, ginawa nila yon. Nakita ko nga doon, si Stella Kimbo nga ang hindi, sino ba yung ano niya? Si Zamora. Yung representative Zamora, yung kanyang sponsor doon. Si Zamora o si Kimbo, siyang napili. Meron pa pong isang pagkakataon na dumating ang OBP sa plenaryo. Hindi nga lang siya pwedeng magsalita sa plenaryo. Yung budget sponsor lang ang kanilang tagapagsalita. Although, siyempre, binubulong naman ng ahensya sa congressman yung sagot. O, ayan, di ba? O, 3 reasons for budget cut. O, eto daw po. The first reason is the hefty amount the OBP spent on its annual lease for more than 10 satellite offices. O, 10 satellite offices. Ang laki daw po. Which lawmaker described as a waste of money. First, yun na nga po, kailangan ba nila yon all of these offices? Pagkakaalam natin, kayang-kaya man ng OBP na isang office lang. Sana, o ayan. Second, more importantly, nakita din natin madami yung programa na redundant naman po, yung sinabi ko kanina. Pangatlo, sa COA findings, hindi naman nagagamit masyado, low budget utilization. Jinggoy, nakita mo? Yung pangatlong reason why they did a budget cut. Low budget utilization. Tapos sasabihin mo for the OBP to function properly. Hindi nga siya nagpa-function properly pero full budget siya 23 and 24. 'Di ba? Tama, mali. Kaya wag mo kaming paandaran for the budget o for the OBP to function properly. Dito na lang kasi nga they are the same feather. At the same time may mga implementation programs hindi nililista ang beneficiary. Kulang sa documentation, problema sa delivery. Is that what you call functioning properly? 'Di ba? Ang dami Yun na nga lang sinasabi, yung ng findings ng COA, yung pagbibigay ng mga bags, may mga gamit sa loob ng bag sa estudyante. May mga pre-form signatures na. Ibig sabihin, pag tinanggap mo 'yon, yung form na 'yon binigay sa estudyante, ibig sabihin you are acknowledging that you receive yung item. Wala pa yung item Paano pag hindi na dumating yung item pero meron na po na ipabigay na namin? Di wala. Ano yun? Kung magkano yun? Kung 200,000 ng estudyante, magkano isa? Sabihin mong sinabi nila, 120 o 500 pesos isa yung kabuuan ng namin dinistribute. Di computin nyo. Magkano yung kinurakot? Di ba? 2 million o 10 million pesos, kanila na yun. Gets ninyo? 100 million kung 200,000 times 150. O 500 pesos pala. Sorry, mababa naman nun. 500 pesos, isa. 200,000 estudyante. Sabi na, sa kanilang darating pero ito na yung form. Napirmahan na. Okay na? Diba? Kita nyo yung kabalbalan nila? Ay, grabe. Kaya, hindi po ako naniniwala dun sa sinabi ni Jinggoy na to function properly. No. Yan nakita nyo yung dahilan. Buti na lang, in-itemize nung ABS-CBN. Eto pa, sabi ng isang mambabatas din, sa Inquirer, Solon on OBP's 2025 budget. Transparency, accountability, over tradition. Yan. So, si Bato sabi niya, time-honored tradition. Si Marco Loeta, time-honored tradition. Anong sabi dito ni Castro? Transparency and accountability should be prioritized over traditions in government practices following the recent scrutiny of the 2025 budget proposal of the OBP. According to Castro, transparency and accountability should come first when the public welfare is on the line. Tama!
Tama po yan. If not, then what we will have are just dogmas that do not serve the interest of the people but those of their oppressors. Correct. So, wag nyo kaming paandaran na to function properly because of time-honored tradition. Baguhin nyo na yan. Ang gusto nyo lang, na pagbigyan nyo ng pagbigyan, si Bratanela. Speaking of Bratanela, ito po. Magpapatunay itong isang manunulat na yung inyong bilasang pusit na Vice Presidente ay isang talagang Bratanela. And probably, maybe, behind the ouster of our President Marcos. Daily Tribune, ano sabi? Inday Sara, the Bratinela. Sino nagsulat? Si Attorney Melvin Alvarez Matibag. Maalala nyo si Attorney Alvarez Matibag? Ito po yung abogado na kung saan yung asawa niya nababatikos, si Congressman Matibag, ha? Si Attorney Melvin Matibag ay member po ng PDP Laban. Siya po ang sekretarya, executive secretary po siya, secretary general po siya. Ayan. Secretary general siya dati ng PDP Laban. Nag-quit po siya, iniwan niya po yung partido niya for the sake of her husband ng wife niya. Sorry po, Attorney Matibag. Sorry po. No? Anong sabi dito? Basahin ko na nga. October 19, nung last year lang. Melvin Matibag chooses Laguna Solon wife over PDP Laban on confidential issues, leaving Duterte party. Kasi nga yung asawa niya, mukhang binabatikos nga po yung confidential issue. Ngayon, meron po siyang article sa Daily Tribune. No? Ayan po, ulitin natin. Inday Sara, the Bratinela. No? Talagang ilalabas niya na po ito. Ha? A few years back, she maneuvered the ouster of her father's own party mate. Totoo naman. Inamin ng tatay niya na si Sara ang nagpatanggal kay Alvarez as Speaker of the House. Biruin mo, mayor lang ng Davao, pinatanggal yung Speaker of the House. Anong niya? Di ba? Doon pa lang, brat na brat. Tapos nanapak ng sheriff. Walang pakialam. Hindi man lang siya na disbar. Di ba? Ito po ang sabi ni Attorney Matibag. Salamat po Some political circles had been wondering why my recent has been critical of persons aligned with former President Duterte. So, kinriticize niya daw si Roque, At tapos dito, nagsulat din siya dun sa confidential funds and her allergy to accountability nung Sara Duterte. Galing During the incumbency of President Duterte, I served him well. I followed his instruction, never placing him in precarious situation. Before the end of his term, I even supported the continuity of his peace and order and infrastructure program. So talagang, siya, loyal siya kay Duterte, sumunod siya. The Constitution gives the President 6 years to serve the country and serve it well. There is no second term and no second chance. The sitting President, for the sake of political stability, needs our support. Correct. No? In 2022 national election, I was with PDP Laban and stayed with even though we did not have our own candidates. The party did not want to go head-to-head with Sara Duterte and the Unitem. We instead supported them. It was Sara Duterte and Harry Roque who were trade with PDP was relegated to the sideline. So, kinaikwento niya lang yung experience niya. Eto na. Eto na nangyari. When Sara Duterte did not get the position she wanted to control, ano po yung position na gusto niya? Yung DND. Yun ang gusto talaga niya. Vocal siya dyan. She acted like the spoiled brat that she is. Kita nyo na? She acted like the spoiled brat that she is. Alam na ni Matibag. Nadikit siya sa Duterte. She announced to the public that she prepared the national defense portfolio but she did not get it. She wanted her prepared candidate as Speaker of the House. Biruin mo, BP lang siya. Pero ang gusto niya, yung gusto niyang maupong Speaker of the House. Sino? Si Gloria. Di ba? Yun ang lumabas ang katotohanan dito. Na siya ang nagmamaneuver. Di ba? She went on rampage. Cyberbullying. Di ba kinall out niya si Martin? Sa imong tambaluslos. Sa imong ambisyon, huwag kang tambaluslos. Siya pala yun. Di ba? Gusto niya si Gloria. Name calling and now announcing to all that she regretted asking people to vote for President Marcos.
This is because Inday Sara is real bratinela. Ayun. She is used to getting what she wants. Ayun nga, spoiled brat. Tapos ang pinapersonify ng mga kakampi niya, ay hindi, simple lang yan. Tignan nyo ang mukha niya, ang amo-amo, ang ganda-ganda. Nako, niwala kayo dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, tingnan nyo si Kibuloy, pare-pareho silang maaamo ang mukha. Pero they are a wolf. Mga ano po yan, ano ba yung Tagalog ng wolf? Asong lobo. Mga demonyo in a sheep's clothing. Oh. Tingnan nyo ha. Mababasa nyo to sa Daily Tribune kay Atty. Matibag. For the 6 years of her father's incumbency, she was spoiled with confidential funds. Correct. Evident po yan. As mayor of Davao. Biruin mo, may confidential fund siya. Ang milyon. Oh, hanapin nyo nga yun, mga kababayan, yung confidential fund na yan. Ang lalaki. While her father, in her last year of mayor, oh, tingnan nyo ha, hanapin lang natin yon. Confidential fund of Sara Duterte as mayor. O ayan o, courtesy of Rappler mga kababayan. Ang dami pala. Grabe ito. Oh my gosh. Sobra. Sobra sa laki mga kababayan. Biruin nyo yan, 2016, 144. Umabot, naging 460 million from 2019 to 2022. Saan niya na dinala yung pera na yan? Meron bang mga documentation yan? Na-audit ba yan, mga kababayan? Sige nga. Kayo nga, ito, courtesy of Rappler to ha. So, 463 times 4. O, 16. Eh, naku, billion, mga kababayan. Billion, 920 plus 920, 1.8. 1.8 billion na yan. Mahigit pala sa 2 billion. Kaya pala gustong-gusto ng bilyones. Nakakuha ng billion, ha? O, kita nyo? While her father, in his last year as mayor of Davao, got only 130 million in confidential funds. Sara was averaging 450 million during the pandemic years. Kaya pala, sabi nung tatay niya, wala na akong pira. E paano pa yung mga kapatid? Si Pulong, magkano? Mga kababayan, kapwa Pilipino, anong sabi ni Duterte? Wala na siyang pera during nung pandemic years. Kaya utang dito. Tingnan mo naman yung anak niya. Si Sara Duterte nung mayor, umaabot pa ng 450 average ang kanilang confidential funds pa lang yan. Ano pang nakuha nilang pera? O di ba? Si Pulong, 51 billion. O, a few years back, she maneuvered the ouster of her father's own party mate, si Pantaleon Alvarez, in favor of Gloria Macabarag Arroyo. O gusto niyang gawin ngayon yon kay Speaker Martin, hindi siya nagwagi. Dahil nakita na ng mga tao yung kagaguhan nila. Talagang ano yan si Inday. So be careful with that woman. Sabi rin ng tatay niya. Di ba? Saka sa nung sabi ng nanay niya, heartless siya. She doesn't care. Walang puso yan. Kaya yung pinopersonify ninyong ang bait-bait niya, wala yan. Lobo yan. Oo, hindi po yan tupa. She can oust a speaker. She operated in Davao. Oh, he said, tama, di ba? Kung kaya niyang gawin yon sa speaker, what else can she do? She can oust a president. Pero hindi mo magagawa sa amin yan. Sa mga loyalista at supporter ng Marcos admin, hindi mo magagawa yan. Dahil wala kang bilang ngayon. It was last year that they attempted another coup, this time against Speaker Martin. When she and her political allies did not get the numbers to make it happen, she resigned from the Lakas Party. Biruin mo, inadapt ka lang ng Lakas Party, gusto mo i-take over? Where she was chairman because she claimed she cannot be poisoned by political toxicity. Ang galing mag-maneuver, di ba? Oh, this exactly the pattern of behavior of Bratinela. Oh, kita mo? Ang galing ano? Kala niya, mababraso na ngayon. Pwede ka sa Davao, pero sa national states, they have senior color. Pinakita mo na eh. You can oust a speaker during your time as mayor, pero nakita nila galaw mo. Hindi ngayon. Blame others for your own incompetence. In her poorly scripted interview, poorly scripted, to defend her budget of more than 2 billion, she pointed to the speaker and the appropriations committee head as the two persons who control the budget. Well, tell that to others who don't really know.
Of course, Congress has the power of the purse. This is in the Constitution. That is why she salivates to control the Speaker the same way she controlled the speakership in that person of GMA and Lord Alan Velasco when she was the first daughter. Kita nyo yung pagiging brat niya? Sino nag-allow sa kanya? Sino? Di yung magulang niya, so therefore, pinalaki nila siyang bratanela. Nakialam sa national stage, mayor lang siya. Nakita nyo? Walang nagawa si Digong kasi spoiled brat. Kasalanan talaga ng magulang. Ngayon ang sinasabi natin. After realizing her power place has been ineffective in the Marcos administration, she resorted to the narrative of political instability to destroy the incumbent president by questioning his fitness to rule. O, nakita nyo na? Ano yan? Bangag, bangag, bangag. Adik, adik, adik. Sino ang nagpakalat? Yung mga minions nila. Di ba? Si Roque. Yung nanditong sinungaling. Yung mga sinungaling. O, bangag, bangag, bangag. Di ba? Nakita nyo yung yung kanyang yung pulburon. Di ba? Meron siyang video dyan. Obviously, the leaders of Congress want to scrutinize her budget and how she might spend it since she's panning political instability. Correct. Baka nga gagamitin niya yung pera to fund her insurrection. Only recently, we found her on social media giving pulburon to a school kid. O, tingnan nyo ha. Saying that pulburon is tasty and addictive. Kita nyo? Simple lang, di ba? Pero yun, siya yan. Siya ang may pakana niyan. Lahat ng nangyayaring ito na paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, I can categorically say na siya ang pinuno niyan. During time of her mayor sa Davao, she can oust, pwede niyang papalitan, masunod ang gusto niya, napalitan si Speaker, ilagay si Gloria. Biruin mo, hindi ka ang presidente, ang tatay mo, pero sinunod ka. Ano ka? Ano ang gagawin mo sa tatay mo pag hindi ka sinunod? Di ba? Ibalabas mo baho mo. Siguro may pang-blackmail ka sa tatay mo. This is the kind of thing she is good at. Her allies like Roque Maharlika, Morales, Cata Binag et al. Will stop at nothing to the extent of manufacturing forgeries such as pulburon deepfake videos to create chaos. Inday Sara, Harry, and their unruly fanatics are now claiming that we have been duped. Nabudol tayo, they shout. Well, indeed, we were duped by this bratinela. Inday Sara. Yan. Galing yan sa mismong former ally ng kanyang tatay. Nakita ang totoong kulay niya. Siya ang pinakapinuno ng pagpapabagsak sa Pangulong Marcos. Kaya kayo ng mga Marcos supporters and loyalists at abangan nyo mga dilaw, hahayaan nyo bang uupo ang isang bratanela na ito, na isang demonyita, na spoiled brat? Totoo po yung sinabi ni Attorney Matibag. Lahat yun. Unahin nyo yung panununtok ng sheriff. Do you have to do a physical thing? Na wala ka man lang accountability, hindi ka nga na-disbar? Ginawa ka pang mayor? Tapos, you ousted as Speaker of the House, kakampi ng mo para lang mailuklok yung gusto mo? Paano pag di ka sinunod ng tatay mo? Ano gagawin? Dahil hindi ka napagbigyan ni Alvarez. Hindi binigay ang gusto mo. Dahil ang laki-laki ng confidential fund mo sa almost pumapatak ng 3 billion pesos. Saan mo dinala yung pera? Di ba? Ano pa? Yung mga pulburon, nabudol tayo. Siya yan. Akala natin merong puting ahas. Yung puting ahas na sinasabi nila, siya, si Bratanelang Duterte. Wala nang iba. Sinong cohorts niya? Maybe si Amy. Di ba? Yun lang po. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.